pastors, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Dito po tayo sa Korinto ngayon, talakayin po natin itong unang Korinto 12 dahil malapit na ang February, ang ating unang crusade ay Pebrero po. Bible study, ating mga Facebook ministry, ating live streaming. Gusto ko pong makita rin ang ating mga kapatid na baguhan itong mga milagro po ng Lord. Dahil nakita ko na po ang napakaraming himala na ginawa ng Lord na patunayan ko na ang Diyos hindi po nagbabago. Yung sinabi ng Hebrew chapter 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago, mga kapatid. Siya katulad kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung nagpagaling siya nung nakaraan, hanggang ngayon po nagpapagaling ang Lord. Hindi siya nagbabago. Kaya yung mga nagsasabing tapos na raw ang milagro, ang himala, sana po wag nilang iaaral yun kasi hindi po totoo yun. Ang milagro ng Lord, hanggat narito ang church, hanggat narito ang mundong ito, hindi po kukupas ang salita ng Diyos. Yung sinabi ni Lord, langit at lupa ililipas. Ngunit ang mga salita ko kailanman hindi lilipas. Kaya ang healing, ang miracle, ay salita po ng Diyos yan. Sabi ng Gawa, Kapitulo 2, sapagkat ang pangakong ito, yung mga gift ng Holy Spirit, ang mga pangakong ito ay para sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo, at hindi lang sa Hudyo, kundi sa lahat ng aabutan ng huling panahon na tatawagin ng Panginoon sa last days. Kaya nga hanggang sa panahon ng Hentil, ang healing, miracles, manifestation of the Holy Spirit ay talagang still available pa rin hanggang ngayon. Kaya yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa Korinto, ating talakayin po ito ngayon para itong mga kapatid nating mga baguhan na hindi pa lubos na unawaan ng gifts ng Holy Spirit, makita nila na ang Holy Spirit nagbibigay ng kaloob. 12, mula po dito sa chapter 12 ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 12, beginning verse 1, babasahin ko po itong mga spiritual gifts ng Holy Spirit. Ito po'y available pa rin po hanggang ngayon. At kahit ngayon kayang ibigay ng Lord sa iyo ang mga kaloob na ito kung ating paniniwalaan. Kasi sabi ng Lord, binibigay ng Lord ang Holy Ghost sa mga taong sumasampalataya, sabi niya, no? At sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya ang mga gift na ito ng Holy Spirit, 12, ito po'y available pa rin hanggang ngayon. Iba po yung bunga ng Espiritu Santo, fruits of the Holy Spirit, iba yun, no? Yung kapayapaan, kagalakan, ano po? Alam nyo, yun po yung kapayapaan. Yun po ay mga, ano naman yan, mga bunga ng Holy Spirit. Ito naman, ito yung mga kaloob, mga gifts, ano po? Na binibigyan niya sa kanyang mga lingkod at sa kanyang mga anak na tumanggap ng Holy Spirit. Verse 12, chapter 12, verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ayaw kong maging mangmang kayo, sabi ni Pablo, no? Ayaw kong hindi kayo makaalam, sabi niya, no? Tungkol sa mga spiritual na kaloob o regalo ng Holy Spirit. You know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. Sabi rito, walang nagsasalita sa pamamagitan ng Holy Spirit sa kanya. Natatawagin niyang si Jesus ay isinumpa. Kundi, i-glorify niya ang Panginoong Jesus. I-glorify niya ang Lord. Sabi rito, that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
Hindi na po. At walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon, kundi ang Espiritu Santo na nasa Kanya. Kaya nga pag isang mga ngaral, tinataas siya si Jesus Christ, niluluwalhati si Jesus Christ, sinasamba, pinupuri, ginoglorify. Tandaan nyo, ang taong yan may Holy Spirit yan. May Holy Spirit po yan. Sabi rito. Now, sabi rito, verse 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ngayon nga, may iba't ibang kaloob o regalo ang Espiritu Santo. Ngunit iisa lamang ang Holy Spirit na nagbigay nito. Iba-iba lang po ang binigay niya sa mga Kristiyano. And there are diversities, differences of administrations, but the same Lord. Isa lang ang Panginoon, no? Si Jesus. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Iba-ibang operation ng Holy Spirit sa church. Pero sabi rito, isang Diyos lang ang gumagawa ng lahat ng ito. Okay? But the manifestation, ito na po, the manifestation of the Spirit, of the Holy Spirit, is given to every man to profit withal. Ngunit ang kapahayagan ng Espiritu Santo ng Diyos ay binigay sa mga tao, sa mga Kristiyano, upang ito ay to profit withal, para daw pakinabangan ng lahat, para lumago ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, ma-edify ang church. Ito ang layunin ng Holy Spirit, kaya binibigyan niya itong mga kaloob na ito sa bawat miyembro ng church para daw ikalago ng buong iglesia. Mga kapatid, napakaganda po ng mga kaloob ng Holy Spirit. Nakita ko lahat yan at na-experience natin yan, mga kapatid, hanggang ngayon. Hindi po lumilipas ang kaloob ng Lord, sapagat hindi pa tapos ang gospel. Ano po? Sabi rito, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. To another, the word of knowledge. Pangalawa, una wisdom, pangalawa knowledge. By the same Spirit. Ang nagbigay niyan, iisang Holy Spirit. To another, faith. Pangatlo, pananampalataya. By the same Spirit. Isang Holy Spirit din ang nagbigay sa atin. To another, the gifts of healing. Sa isa, binigay ng Holy Spirit ang kaloob na makapagpagaling. Kaya nga may gifts of healing. At ito'y available pa rin po hanggang ngayon. By the same Spirit. Verse 10, to another, the working of miracles. Tignan niyo po, ha? The working of miracles. Kaya nga ang mga milagro, by the same Spirit. Prophecy, panghuhula. Ito po, may mga gift, napakagandang gift ito, itong gift of prophesy, no? Napakaganda, no? At ito po, na nakikita natin ito sa iglesia ng ating Panginoon. To another, the discerning of spirits. Nagbigay din siya ng discerning of spirits. Kaya mga espiritu na di-discern mo. Kung ito ba'y sa Diablo, kung ito ba'y sa Holy Spirit, meron kayong binibigyan ng Lord ang mga anak niya ng discernment o discerning of spirits. To another, ano pa? Diverse kinds of tongues. Ito, binibigay din po ng Holy Spirit itong kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika. Ito, nung araw, hindi natin masyadong maunawaan to. Pero pag na-experience mo na, doon ka lang maniniwala, totoo pala. Different kinds of tongues. Kaya ang Panginoon talagang kamangha-mangha ang Panginoon, no? Ang kanyang ginagawa. To another,
the interpretation of tongues. Meron din pong interpretation ng tongues. Isa-isahin natin mamaya, no? To another, verse 11, but all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. For as the body is one, and has many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Ang dinaw po nito, katulad daw ng katawan ng tao, ang katawan ng tao maraming parte. May kamay, may paa, may ulo, may bibig, may mata. Maraming parte ang katawan, no? May tenga. Pero sabi rito, bagamat marami, iisa pa ring katawan. Hindi pwedeng sabihin ng kamay na ayaw ko sa'yo paa. Hindi pwede yun kasi magkasama talaga sila sa katawan. Kailangan nagkakaisa lahat yan. Ganon din po raw, ganon din daw si Kristo. Sapagat ang church, ito ang tinatawag ng Panginoon na katawan ni Kristo. Nasa Efeso po yan. Ang church, ang tinatawag niyang the body of Christ. Ang church, tayo ang church. Bawat isa miyembro ng church. At ang pangulo natin, ang pinakaulo ay si Kristo. Tayo ang katawan, siya ang pangulo, siya ang ulo. Kaya nga sabi ng Efeso 1, tayo ang kakumpletuhan ni Kristo. Mga kapatid, hindi siya kumpleto kung wala ang katawan, sapagkat siya ang ulo, ang katawan ng church. Kaya mga kapatid, yun ang great mystery. Great mystery ito, pero kaya nga napakapalad po natin. Tayo ang tinatawag niyang the body of Christ, o the church of Christ, ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Kristo kay Peter, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. Sabi niya, my church, sa kanyang church. And the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig dito kahit ang impyerno, kahit si Satan, kahit ang kapangyarihan ng impyerno, hindi raw mananaig para wasakin ng church. Hindi niya kayang gibay ng church. Dahil ito'y tinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Amen. At alam natin ang batong yon ay matibay, no? Siya si Kristo. Napundasyon tayo sa Word of God. Ang Word of God ay bato. Si Kristo at ang Word of God ay isa, ang kapatid. Si Kristo ay tinatawag na the Word of God. Revelation chapter 19. Si Kristo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Lord, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Kaya matatag sapagat ang kinatatayuan natin, si Kristo, ang salita niya, mga kapatid. Kaya nga matatag. Sabi ni Lord, kahit kapag natayo ka sa ibabaw ng bato, isa kang matalinong taong nakikinig at tumutupad sa salita, para kang bahay na tinayo sa bato. Kahit bumagyo, kahit bumaha, hindi babagsak ang iyong bahay. Sapagat matatag yan, nakatayo sa bato. At ang batong yaon, alam nating lahat kung sino. 1 Corinthians 10:4, ang batong yaon ay si Kristo. Mga kapatid, kaya maliwanag po ito. Ngayon, tuloy po natin itong gift. Sabi ng salita ng Lord, merong 12 kaloob. Ito po. Itong lahat ng kaloob na ito, nakita kong lahat ito. Lalo na nung nagsisimula pa lang ako sa ministry, noong una, medyo hindi ko masyadong maintindihan. Pero nung ipaunawa ng Holy Spirit, yung mga kaloob, sa katagalan ng panahon, alam niyo mga kapatid, napakaganda ng mga kaloob na ito. Nakita kong lahat, na-experience ko, totoong-totoo ang kaloob ng Holy Spirit. Kasi yung iba kaya ayaw maniwala sa gift ng Holy Spirit dahil hindi nila nakita, hindi nila nasaksihan, hindi nila na-experience. Kaya sa kakulangan ng kaalaman at experience, umahatol sila. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila, huwag po tayong hahatol. Kung hindi naganap sa'yo, ang gift na ito, hindi mo natanggap, huwag mong hahatulan. Kasi talagang totoo naman talaga na may gift, 12 kaloob ang Holy Spirit. At ang sabi ng Bible, inilagay niya sa church, ang 12 kaloob nito,
sabi ng Biblia, to edify the church for the edification of the body of Christ. Para daw tayo lumago. Dahil lahat ng kaloob, meron pong kahalagahan sa iglesia. Mga kapatid, tulad ng mga prophecies, speaking in tongues, may mga interpretation yan, nakakalago ng pananampalataya yung mga nire-reveal ng Holy Spirit sa atin ng mga mysteries. Una, sabi rito, nagbigay ang Holy Spirit ng 12 kaloob. At ito'y mga manifestation ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. Iba-iba ang kaloob. Ang iba tumanggap ng kaloob na, ano sabi rito? For to one is given the Spirit the word of wisdom. Ito po, napakaganda nito. May tumatanggap ng kaloob na wisdom. Sabi ng Bible, wisdom is the principal thing. Napakahalaga ng karunungan. Kapag kayo may wisdom, tinutumanggap ka ng Espiritu Santo ng karunungan, madali mong maunawaan yung mga bagay-bagay. Kaya makakagain ka rin ng knowledge dahil sa wisdom. At pag ang wisdom at ang knowledge, nagsama yan, ang kalalabasan yan, discernment. Magkakaroon ka ng discernment. Dahil meron kang karunungan, meron kang kaalaman, magkakaroon ka ng discernment. Napakahalaga yung dalawang ito, kaalaman at karunungan. Pag nagsama yan, very powerful po yan sa iglesia. Knowledge. Ano yung gift of knowledge? Nagbibigay ang Holy Spirit ng kaloob ng kaalaman. Ito po, nire-reveal ng Lord ito sa church. May mga Kristiyano na binigyan ng Lord ng special na mga kaloob, na kaalaman, na wala sa iba. At ang kaalamang ito, kailangang i-share ito sa church para pakinabangan po ng lahat. Ganun ang Lord. Hindi binibigay ng Lord ang kaloob para sa sarili mo lang, para pansarili lang, hindi po. Kailangan gamitin ito sa church para sa ikalalago ng buong iglesia ng katawan ni Kristo. Kaya ito po ang layunin ng Lord. Kaya kung humingi ka ng kaloob sa Lord, pag sinabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng kaloob. Ano, gusto mo ng gift of healing? Tandaan niyo po, lagi ang Panginoon laging itatanong sa iyo, bakit kailangan mo ng gift of healing? Si Solomon ang humingi, anong gusto mong ibigay ko sa iyo, Solomon? Wisdom, Lord. Bakit kailangan mo ng wisdom? Yun nga, sinabi niya, no? Para magamit ko po sa iyong bayan. Para mapangunahan ko sila sa mabuting panunungkulan, paggogobyerno, na may hustisya, parehas, at ang judgment ko hindi magkakamali. Dahil ang bayan mo napakadakila, gagamitin ko po sa iyong bayan. Natuwa ang Lord dahil ang kanyang hinihingi, hindi pansarili. Humingi siya ng kaloob para sa iglesia o sa congregation o mga tao ng Panginoong Diyos. Ganon din po tayo. Kapag humihingi ka ng kaloob, kailangan meron kang magandang layunin. Kung itatanong lang, Lord, bakit gusto mo ng karunungan? Bakit gusto mo ng gift of miracle na makagawa ka ng milagro? Para ba maipagmayabang mo sa mga tao? Para ba sumikat ka? Hindi ka bibigyan pag gano'n ang layunin. Lord, gusto ko pong paggamit sa iyo. Yan yung sabihin nyo. Gusto ko pong maluwalhati ang banal mong pangalan. Dahil ang mga milagrong gagawin mo, Panginoon, pinapangako ko sa iyo, lahat ng glory, sa lahat ng milagrong gagawin mo, ibibigay ko sa iyo para maitaas ko ang pangalan mo, mapatotoo ko, mai-witness ko na ikaw ay buhay at ang milagro ay totoo. Na ikaw ay patuloy pa rin nagmimilagro. Hindi ka nagbabago. Yun po. Pag maganda ang layunin, para maluwalhati mo ang pangalan ng Diyos, matutuwa ang Lord sa magandang layunin. Kasi maraming humingi ng mga kaloob. Nung panahon na baby Christian pa kami, naku, lahat ng kapatiran sa church, humihingi ng kaloob. Lahat, humihingi ng kaloob. Kaya nung nagkaroon ng mga kaloob yung iba, naku, payabangan, pataasan, kanya-kanyang speaking in tongues sila, kanya-kanyang prophecy. Mga kapatid, napakagulo. Ginamit nila ito para lang sa pansarili nila. Wala sa ayos, kulang ng kaalaman. Ganon po yung mga baby Christian. Pero pag kayo po ay tinuruan na ng Lord, marami na kayong experience, kahit may gift of to prophesy ka, gift of a prophet, o gift of to speaking in other tongues, nakokontrol mo na.
nakokontrol mo, hindi mo pinagmamayabang. Kasi minsan may mga kausap akong pastor, nagkakukwentuhan lang kami, sharing lang. Kumikilos ang Holy Spirit. Siyempre, pag nag-sharing kayo, may Word of God, ang Lord kumikilos, siguro nararamdaman nila yung presensya ng Holy Spirit. Mga kapatid, sa harap ko, nagtatang sila. Sabi ko, nadidiscern ko kagad. Sabi ko, mga bata pa itong mga pastor na ito. Tandaan niyo po, yung mga pastor na konting salita lang magtatangs, naku mga kapatid, alam na alam mo, mga baby Christian yan, hindi pa mature dyan. Hindi pa nila kayang kontrolin yung emotion nila. At may pride, may kayabangan pa. Hindi po pinagmamayabang ang kaloob, mga kapatid. Ginagamit ito sa tamang oras, no? Sa tamang pagkakataon. Para i-glorify natin ang Lord. Although sa worship, pwede yan. Para po maging encouragement sa ibang kapatid ang mahihina, nagiging blessing tayo sa kanila. Hindi yung oras-oras ginagamit nila yung mga ganitong hindi maganda yon. Mga kapatid, hindi sila mauunawaan, lalo na yung speaking in tongues, in other tongues. Sabi ng Bible, kung wala kang interpretation sa tongues, huwag mo nang itatongues yun. Mapupuna ka lang. Malililitaw pa na baby Christian ka, hindi ka pa mature. Ganun po ang Nawa po, baka po may mga tinatamaan sa mga kapatid natin, wag naman po tayong magdaramdam. Ito po ay talagang aral lang po ng Lord ito. Sabi ni Apostle Pablo, kung kayo magtatangs, kailangan may interpretation. Hindi ginagamit ang speaking in tongues hindi naman napapanahon na paggamit. Nagsisharing lang kayo, magtatangs ka. Hindi po proper yon, hindi maganda. Gagamitin lang yan sa nagwo-worship tayo, kumikilos ang Holy Spirit, baka magbigay ng interpretation ng Lord, napakaganda. Mga kapatid, ikalalago yan ng iglesia. Yun ang lagi kong sinishare sa mga kapatid. Nadidiscern mo sila kagad. Okay? Kaya meron sabi nito, may gift of wisdom, may knowledge. Mahalaga ito, yung knowledge. Malalaman yung iba-ibang mystery sa Bible. Mga kapatid, pag meron kang wisdom, i-reveal ng Lord sa iyo mga mystery sa Bible. Karunungan ng magpapaunawa ng mga mysteries. Kaya pag nalaman mo ang mystery, dumadami ang kaalaman mo. Gift of knowledge yun. Kaya pag meron kang wisdom at knowledge, napaka-powerful mo sa iglesia. Pakikinabangan ng church yan yung mga kaloob mo. Huwag lang nating ipagkakait. Ipagamit po natin sa Lord, sa church. Marami akong nakitang Kristiyano na tumanggap ng iba't ibang kaloob. Ang gaganda. Meron silang gift na makakita ng iba't ibang pangitain. Ang gaganda. Yung iba nakakakita pa ng mga evil spirits, angels. Pero pinagkait nila sa church. Kung gusto nila, doon lang ginagamit. Pero sabi ko nga, kung yung iba, kung nakakaintindi lang, lagi niyang ipagagamit sa Lord yun sa church. Lalo na sa mga crusade. Kasi sa krusada, pag ako nag-crusade, yung mga may kaloob na makakita ng mga may discerning of spirits, nakikita nila yung mga spirito, mga evil spirit na gustong manggulo sa crusade, talagang pinapaikot ko sa kanilang ang crowd, no? Sabi ko, pag may nakita kayong mga espiritong lumulusob, lalo na marami, sabihin nyo sa akin para magkaisa tayong rebukin sa pangalan ng Panginoon. Kasi ako, mga kapatid, hindi ko sila nakikita. Pero nadarama ko sila. Pero hindi ko nakikita ng mata ko. Meron talagang mga kapatid na gifted sa church, dahil alam ko, meron silang kaloob na wala ako, sila ang tinatalaga ko para bantayan ng crusade. Isang araw, nag-crusade kami sa Angeles City. Isang kapatid na may gift ang lumapit sa akin, Pastor, ang daming lumusob ng mga evil spirits. Gustong guluhin ang krusada. Kaya nga minsan may mga nadidemon possessed, merong nanggugulo sa likod. Ayun, nagkaisa kaming mag-pray, tinaboy namin sa pangalan ni Jesus. Pinalayas namin yung mga evil spirit. Hanggang sa nakita niya, nagsilayas. Nagtagumpay ang krusada. Marami po ang tumanggap sa Panginoon, maraming naligtas, nagtagumpay ang crusade dahil sa pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Kaya yun po ang isang isang advantage yan sa crusade. Yung mga kaloob ng Holy Spirit, nagagamit po natin yan. Hindi lang yung gift of healing, hindi lang yung gift of miracles. No po? Kundi lahat yan, lahat ng kaloob, nagagamit po yan sa crusade. Pati prophecy, ginagamit din ng Lord sa krusada.
Kaya sabi rito, meron daw kaloob na lahat ng ito binibigay ng Lord. Isang espiritu ang nagbibigay, no? Sabi pa, ano pa yung susunod? Merong kaloob na karunungan, kaalaman, at ang pangatlo, pananampalataya by the same Spirit. Meron namang pinagkakalooban ng Lord ng grabe ang kanyang pananampalataya. Faith by the same Holy Spirit. Kaya nga, pag meron kang gift na faith, naku mga kapatid, makakapagpalipat ng bundok yan. Napakahalaga sa iglesia. Mga kapatid, ang gift na pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Ako, binigyan din ako ng Lord ng gift of faith, mga kapatid. Kaya nga ang Lord nakakagawa siya ng nakakapag-manifest ng Holy Spirit ng mga miracles sa crusade. Kapag nasa iyo yung gift of faith, gift of healing, gift of miracles, kasi sinasabi ng Biblia, to another miracles. Ito, praise the Lord. Napakahalaga po nito. The working of miracles. Makakagawa ka ng mga milagro sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus. Ito po ay napakahalaga mga kapatid. Sa crusade, ito ang pinaka mahalaga sa krusada. Pag nandun ka na sa crusade, nasa harap ka na ng napakaraming tao, libo-libong tao nasa harap mo. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, mga kapatid, pwede kang tirahin ng kaaway, ng takot. Lalo na pag nasa harap mo, iba-ibang may sakit. Nandyan yung naka-stretcher, binubuhat lang. Nandyan yung naka-wheelchair sa harap mo. Laging ganyan pag may crusade kami, normal lang po yan na may dadalong naka-wheelchair, lumpo, na-stroke, ilang taon nang hindi lumalakad, pipi, bingi, bulag. Normal po yan. Kasi ang aming streamer, nakalagay talaga doon yung mga may sakit. Nakasulat doon, the blind receive their sight. The blind receive their sight. The lame walk. Mga lumpo, pinalakad ng Lord. Ang mga bulag nakakita. Sabi nito na, ano pa? The deaf hear. Ang mga bingi, nakarinig. Kaya normal lang po na may dadalong puro bingi, maraming bingi. Yung mga pipi nagsalita. Siyempre, yung pag may pipi sa lugar nila, minsan dumadalo yan para magbakasakali sa milagro ng Diyos. Apo? Kaya nga kailangan handa po tayo ron. Hindi pwedeng yung meron kang pag-aalinlangan. Kailangan meron kang faith. Kasi pag wala kang faith, talagang matatakot ka. Ako nung araw, meron akong ganyan na experience. Akala ko nung araw, pag nagkrusada ka ng malaking crusade, kasi ang krusada ko lang na kukrusada nung araw, nung baguhan ako sa Lord, mga barangay crusade, maliliit na barangay. Nagsimula akong magkrusada, mga kapatid, nung tinawag ako ng Lord na pumunta sa lugar na ito, mga kapatid, nag-crusade ako sa isang barangay sa Mexico, Pampanga, mga kapatid. Wala pang workers noon. Nag-iisa ako. Nagkrusada ako, nag-iisa. Walang streamer, walang posters. Ang ginawa ko, mga kapatid, nag-house to house ako sa buong barangay. Maghapon. House to house. Lahat ng tao, pinuntahan ko bahay-bahay. Sabi ko, may krusada ang Panginoon sa eskwelahan. Ito po. Ewan ko kung naranasan nyo na ito. Ikukwento ko lang yung aking mga patotoo nung araw na talagang ang church, kawawa, walang-wala. Wala akong speaker, wala akong sound system, walang-wala. Kaya ang aking service, bisikleta. Nagsimula akong ipadala ng Lord dito, galing ako ng Manila, taga ron po ako sa Quezon City, pinadala ako ng Lord dito, walang-wala. Nag-crusade ako sa Mexico, yun ang ginawa ko, house to house. Nag-pray ako, nag-fasting ako, panalangin ako. Kompleto na po, no? Ayun, hanggang sa dumating ang araw ng crusade, gabi ng krusada, mga kapatid, halos mahigit kalahati ng barangay dumalo sa crusade. Napuno ng tao ang eskwelahan. Wala akong streamers, wala akong posters.
Yun lang, nag-house to house lang ako. Sabi ko, may krusada po ang Panginoong Yesus sa barangay ninyo, sa eskwelahan. Dalhin po ninyo lahat ng may sakit. Cancer, anuman, diabetes, leukemia, arthritis, hepatitis, lumpo, bulag, bingi. Dalhin nyo po sa crusade. Dahil ang Panginoon po ay nagpapagaling. Kasi hindi naman tayong nagpapagaling eh. Ganun po ang ano, no? Alam niyo mga kapatid, nung dumating ang crusade, hinahanap ng mga tao yung magkukrusada. Hindi nila alam, ako rin yung magkukrusade. Ako po yung MC, ako rin yung preacher sa crusade. One-man band ang dating. Ako rin yung nagpatotoo. Alam niyo mga kapatid, nung dumating na po yung Word of God, doon na yung mga tao talagang, doon sila namulat. Nakita nila ang sikreto. Paano gagaling ang tao? Ano ang dapat gawin? Ano ang sikreto? Yun ang pinrich ko. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao tumanggap kay Jesus. Tumanggap sa Panginoon lahat ng tao. Pagkatapos, tinawag ko na yung mga may sakit. Iba-ibang karamdaman. Gumaling po lahat mga kapatid. Tinulungan ako ng Lord. In-encourage ako ng Panginoon. Wala pong hindi gumaling. Kaya doon ako lalong na-encourage, lalo akong sumipag na magkrusadang muli. Nagkaroon ng malaking gawain doon. Yun ang isang paraan ng Lord. Tinuruan ako ng Lord sa maliliit na krusada at napaka-epektibo, mga kapatid. Kaya nagsimula doon yung pagiging crusader ko hanggang sa humingi na ako sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng workers, sabi ko, mga manggagawa. Ayun, binigyan niya ako ng 5 kabataan, lalong lumakas ang aming crusade. May mga worker na tagabuhat na, hindi ko na solo. Unti-unti, yun nakita ko na ang ginagawa ng Lord. Hanggang sa isang araw, nangusap ang Lord sa akin. Sabi ng Panginoon, anak, krusadahan mo ang Angeles City. Sabi ng Lord. Tandaan niyo, ang Diyos nangungusap. Ang Diyos nagko-command. Nabigla ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, pambarangay lang ako. Barangay crusade lang ang aking kinukrusada. Angeles City, ang laki niyan. Yun pala, sinubukan ako ng Lord doon. Nag-fasting po ako kasi wala akong sound system, walang gamit. Mga kapatid, ayun, nag-fasting ako. Ang fasting ko, umabot lang po ng 4 na araw. Napakaikli. 4 days lang. Mga kapatid, dahil pagod tayo sa araw-araw na pangangaral, 4 na araw lang. Sabi ko, Lord, ang prayer ko 4 days lang. Kikilos ka ba sa Angeles City? Sabi ko, tinatanong, kikilos ka ba, Lord? Itutuloy ko ba ang krusada? Pag nilagay namin yung streamer natin doon na gano'n, dadagsang maraming tao sa crusade. Naranasan ko, umakit ako sa kabundukan, umakit ako sa bundok ng Tarlac, para lang mag-pray sa Lord. Pinag-pray ko ang crusade. Sa isip ko, nag-aalinlangan ako na baka hindi ko kaya. Nag-aalinlangan ako na baka hindi kumilos ang Lord katulad ng ginagawa niya nung una. Ayun, umagang-umaga, kinabukasan, madaling araw, tulog ang lahat na po. Siguro mga alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Alam ko, umaga na yun Madilim pa po. Iniisip ko na, gising na ako, iniisip ko yung crusade. Sabi ko, 4 na araw lang yung fasting ko. 1 linggo na lang halos, krusada na. Sabi ko, kikilos kaya ang Panginoon? Doon nangusap ang Panginoon sa akin. Sabi ng Lord, anak, huwag kang matakot, sabi niya. Huwag kang matakot, anak, sabi niya. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Yun po. Doon ako lumakas yung loob ko. Nagpasalamat ako, lumuhod ako sa Lord, nagpasalamat ako sa Lord. Sabi niya, huwag kang matakot, ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Kasi yun ang aking pangamba. Sabi ko, ang prayer ko, Lord, 4 days lang. Kikilos ka ba? Doon ko napatunayan na ang Diyos hindi kumikilos sa haba ng fasting nyo o prayer. Wala doon. Sabi ng Panginoon sa akin, your prayer is measured by your faith. Sabi ng Lord.
Doon ako namulat, mga kapatid, mga kamanggagawa. Ang Panginoon pala hindi tumitingin sa haba ng panalangin mo. May narinig ako mga pastor na pinagmamayabang nila, nagpipray daw sila 1 oras. Hindi nakakaano yun, hindi nakaka-impression, mga kapatid. 1 oras ka ang prayer, ang faith naman kakapurit. Alinlangan naman, walang tutugunin ng Lord, hindi ka tutugunin. Pansinin niyo yung mga lingkod ng Lord sa Bible, sila Moses, sila, makita mo ang ikli ng prayer. Pero grabe ang power. Bakit? Yung faith, buo. Sabi ng Holy Spirit, your prayer is measured by your faith. Hindi sa haba o ikli. Kundi tinitingnan ng Lord yung paniniwala mo na ang prayer mo, tinugon ng Diyos. Ganun pala ang prayer, mga kapatid. Hindi nasusukat sa pahabaan, mga kapatid, kaya nasa pananampalataya. Ayun, doon ako namulat, kaya sabi ko, tinuloy ko ang crusade. Ginawa ko, ora mismo, pumunta ako ng Angeles City. May nakita akong isang malaking nagpaparent ng sound system. Hindi ko makakalimutan si Mr. Rick Injonko. Lahat ng gamit niya ang gaganda, mga JBL speakers. Malalaki talaga, pang nagpapa-sound system siya noon sa mga politiko siguro, mga disco. Uso pa ang disco noon eh. Alam niyo mga kapatid, pumasok ako sa kanyang malaking shop. Pinatuto ko lang yung sinabi ng Lord. Alam mo, Brad, inutusan ako ng Panginoon na magkrusada sa inyong lugar sa Angeles City. Wala akong sound system. Wala akong speaker. Wala akong microphone. Wala akong gamit. Alam mo, inipo ng Lord yung puso ng may-ari. Sabi ni Mr. Injonko, Pastor, sabi niya, ako na po ang bahala sa sound system. Lahat ng gamit ko, ipagagamit ko sa krusada ng Panginoon. Ako pang mag-ooperate at ang mga tao ko isasama ko. Tingnan mo, mga kapatid. Sinervisan niya, may mga truck siya. Talagang sinervisan niya kami ng libre, walang bayad. Ganon kumilos ang Lord. Napakalaking crusade na nagtagumpay. Kaya mga kapatid, ganon ang Lord. Kapag inutusan ka, wala kang gagawin, kundi sumunod ka lang. Siyang magpo-provide. Siyang bahala sa lahat ng gagamitin mong finances. Siyang bahala sa mga gamit. Ayun, mga kapatid, wala akong streamer, wala akong poster. Lumakad ako. Nadatnan ko si Brother Alex Sangil. Hindi pa Kristiyano nun. Meron siyang shop na parang, alam mo yung artworks. Magaling siyang mag-design, magaling siya sa kawawa. Yung kanyang shop noon, hindi pa shop eh, naglagay lang siya ng bubong doon sa ilalim ng akasya. At doon na siya tumatanggap ng mga, alam mo na, yung mga nagpapadrawing, nagpapagawa ng streamer, poster, gumagawa siya. Kinausap ko rin. Sabi niya, Pastor, ako nang gagawa sa streamer ninyo, pati sa poster ninyo. Tapos paserok sa lang nyo. At streamer, magdodonate ako. Sabi niya, libre. Sipin niyo mga kapatid, lahat ng ginamit ko, libre lahat. At na-convert pa si Brother Alex at Brother Injonko. Doon sila tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Ganun maghimala ang Lord. Kaya pag may crusade, wala na akong problema sa streamer. Si Brother Alex, doon siya pinagpala ng Lord. Yung maliit niyang shop, dahil tinulungan niya ang crusade, pinagpala ng Lord. Hanggang sa nakuha niya ang Jollibee, nakuha niya ang McDonald's, nakuha niya yung iba't ibang malalang establishment sa Angeles City, Pampanga. Siyang pinagagawa. Kung nakikita niyo yung alam niyo yung lahat ng design ng Jollibee, gawa ni Brother Alex Sangil yan. Lahat ng malalaking eskwelahan dito, Lorraine, nakuha niya, nakontrata niya. Kaya doon siya pinagpala ng Lord, pinayaman siya ng Diyos. Dahil sa kanyang ginawa sa gawain ng Lord. Mula noon, naging artist na siya ng church. Kaya nga salamat sa Panginoon. Ilang taon na yun, mga kapatid. Matagal na panahon na, pero hanggang ngayon, gumagawa siya sa church. Ngayon ang plano niya, siya magde-design sa altar. Ginagawa namin yung altar, magde-design ulit siya ngayon. Ganon kabuti ang Panginoon. Naligtas ang kanyang pamilya. Kaya, miracle talaga. Gift of, working of miracles, sabi nga, no? Gift of faith. Kaya nagtagumpay ang crusade. Maraming tumanggap, maraming naligtas.
Kaya naging mga kapatiran sa Angeles City, Mabalacat, Porac, ang dami pong naligtas sa mga tabi-tabing bayan po ng Angeles City. Kasi tanggap sila sa Lord. Kasi grabing milagro. Yung mga tinaningan na ng doktor na may mga leukemia, cancer, nagsigaling. Pipi, nagsalita. Makita niyo po, bingi, nakarinig. Talagang doon ko nakita ang grabing himala ng Lord. Binuhos siya talaga ang himalang yon. Kaya yun ang sabi ng Biblia. Totoo ito, nasaksihan ko ito. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga pastors, hindi pa po lumipas. Ang miracle po talagang ginagawa pa rin ng Lord hanggang ngayon. Huwag niyo pong hahatulan. Kasi marami akong kaibigan. May kaibigan akong pastor ng Baptist, Methodist, yung mga hindi naniniwala sa healing. Sinishare ko na hindi pa lumipas. Kung hindi kayo naniniwala, huwag niyong hahatulan. Para hindi kayo lilitaw na lumalapastangan sa Holy Spirit. Kasi ang miracle, healing, Holy Spirit yan. Nasa Word of God yan. At alam nating lahat ang Word of God, Holy Spirit. Ang mga salitang ito, Spiritu ito at buhay, sabi ni Jesus. Kaya pag itong nilapastangan nila, sinabi nila, wala nang healing. Ang kagalingan nyo sa demonyo na yan. Sabi pa ng iba, blasphemy na yon against the Holy Spirit. Blasphemy yun. Tignan nyo yung sinabi ni Jesus. Tignan nyo po yung sinabi niya. Para maniwala kayo ng healing, hanggang ngayon, nandito pa rin ang power, nandito pa rin ang healing ng Lord. Acts chapter 1 verse 8. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ito ni Jesus sa Gawa 1:8. Kaya lahat kayong nakikinig, sa pakikinig nyo lang, pinagagaling na kayo ng Lord. Ang Word of God nagpapagaling, sabi ng Bible. 107 ng verse 20 ng awit. He sent His Word and healed them and delivered them from their destruction. Isinugo ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila ng kanyang salita. Kaya yung pakikinig lang natin sa Word of God, hindi nyo alam yung Holy Spirit nagbubuhos ng healing, nagbubuhos sa inyo ng kagalingan. Hindi lang sa isip, sa puso, pati physical nating karamdaman, pinagagaling niya. Okay. Tingnan niyo po yung sinabi ni Jesus. Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi ng Lord? But you shall receive power. You shall receive power. Kapangyarihan tatanggapin nyo. After that, the Holy Spirit, after that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang dino po, hindi lang sa Israel, hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo'y magiging mga saksi ko, sabi ng Lord. Anong saksi? Saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag tinanggap nyo ang Holy Spirit. Anong kapangyarihan ang ibibigay ng Holy Spirit? Malinaw ang sabi ni Jesus. Pag tinanggap daw natin ang Panginoong Jesucristo, papasok sa atin ang Holy Spirit. At pag tinanggap natin ang Holy Spirit, sabi ni Jesus, tatanggapin mo ang kapangyarihan. Ang tanong, anong kapangyarihan ang ibinigay ng Holy Spirit? Pakinggan natin dito sa Mateo 10, ito ang kapangyarihan ibinibigay ng Holy Spirit. Pakinggan natin. And when Jesus had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Sabi rito. Ang linaw, oh. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad niya. At binigyan niya sila ng kapangyarihan. Binigyan sila ng power ng Holy Spirit. Anong klaseng kapangyarihan? Power against unclean spirits. Laban sa masasamang espiritu. Upang ito'y mapalayas nila ang mga demonyo, mga espiritu, at mapagaling nila ang sari-saring sakit at karamdaman. O, tingnan nyo. Yung kapangyarihan palang binibigay ng Holy Spirit sa atin, power to heal the sick, power to cast out demons, evil spirits, power to heal the sick, to raise the dead, to cast out devils.
Pakinggan natin. 7 and 8. Verse 7. Ano pa sabi ni Jesus? Sabi pa ni Jesus, and as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Sabi ni Lord. Habang kayo nangangaral, sabihin niyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Verse 8, heal the sick. Sabi ni Jesus, pagalingin niyo ang mga may sakit. Kautusan po ni Lord ito. Pagalingin mo raw ang mga may sakit. Sa papaanong paraan? Sa panalangin at paglilay hands. Heal the sick. Utos ito, mga kapatid. Hindi pa ito lumipas. Sabi ni Lord, heal the sick. Cleanse the lepers. Pagalingin nyo yung mga may ketong, linisin nyo. Raise the dead. Buhayin ng mga patay. Hindi naman lahat ng patay, no? Cast out devils. Palayasin nyo ang mga devils, yung mga evil spirits. Freely you have received. Freely give. Ang linaw po, utos ni Lord ito. Sabi niya, binigyan niya ng power ang mga alagad. Ganon din tayo ngayon, sabi ni Jesus, pag tinanggap niyo ang Holy Spirit, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan yun? Power to cast out devils, to heal the sick, to cleanse the lepers, to raise the dead. Sabi ng Lord. Tinanggap niyong walang bayad, pamigay niyong walang bayad. Sabi ng Lord. Napakalinaw po. Kaya hindi dapat sabihin ng iba na ang healing, miracle, lumipas na. Dahil ito may kaloob ng Diyos sa church, mga kapatid. Kaya nga, hindi po ito lumilipas. Hanggat narito ang church, hindi pa nagra-rapture, available pa rin po lahat ng ito, itong kapangyarihang ito. Galing sa Holy Spirit lahat yan. At ang Holy Spirit, nasa iyo, nasa akin, nasa atin. Kaya mga kapatid, paniwalaan mo lang, pwedeng mag-manifest sa iyo ang kapangyarihan. Sabi ng Lord, kung hindi ka naniniwala, hindi siya magmamanifest. Pero pag naniwala ka, makikita mo magpapahayag ang power ng Diyos sa iyo. Ito ang pinaniwalaan ko noon pa. Kaya nakita ko ang mga grabing mga milagro ng Lord. Mga kapatid, kahit hindi tayo karapat-dapat, pinakita ng Lord sa akin lahat ng ito. Hindi lang pinakita, nag-manifest po sa ministry natin. Nag-manifest po. Kaya nga, nagkrusada ako sa Pangasinan, magtataka yung mga pastor ng Pangasinan. Sabi nila sa akin, Pastor, paano ba kayo nagpa-fasting? Paano ba kayo nagpe-prepare ng crusade? Bakit grabe po ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos? Grabing healing, grabing miracle. Mga kapatid, sabi ko, wala sa amin ang sikreto, sabi ko. Simple lang ito, Pastor, sabi ko. Inutusan lang ako ng Lord na magkrusada sa Pangasinan. Inutusan ako, sumunod lang ako. Actually, hindi man sikreto ang fasting. Mahina kami sa fasting. Konti lang ang fasting ko rito sa crusade nito. Talagang, dahil nakaloob lang ng Lord. Inutusan ako ng Lord. Yun ang dahilan. Sumunod lang ako at siyang gumawa. Wala akong ginawa kundi itinaas ko si Kristo. Tinaas ko ang ginawa ni Jesus sa krus. Yun lang. Wala akong pinakitang ibang sabi ko. Katulad ng sinabi ni Paul sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2, sabi niya, when I came to you, brethren, I came not with the excellency of speech or of man's wisdom, declaring unto you the testimony of God or the word of God. Sabi niya, wala akong ginamit na mabulaklak na salita. Hindi ako gumamit ng excellent speech or man's wisdom. Sabi niya, actually sabi niya, ang aking pangangaral, puno pa ako ng kahinaan. In weakness and in fear, pinangaral ko ang ebanghelyo. Sabi niya, takot na takot ako. May mahina ang katawan. Dahil takot siya dahil pinapatay ang mga preacher nung araw. And my speech and my preaching, sabi niya, was not with enticing words of man's wisdom. Ang pangangaral ko, hindi sa wisdom ng tao. Wala siyang pinangaral na advanced technology. Wala siyang pinangaral na science and technology. Sabi niya, wala akong pinaalam sa inyo, save Jesus Christ and Him crucified. Siya lang ang aking pinangaral, si Kristo lang, at siya'y napako sa krus.
Sabi niya, di ba? So that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Sabi ni Jesus, sabi ni St. Paul, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the Holy Spirit and power. Sabi ni Paul, ang kanyang pangangaral daw hindi sa galing ng tao, o wisdom ng tao, o technology ng tao, kundi ang aking pangangaral ay sa pamamagitan ng demonstrasyon, kapahayagan, manifestation ng Holy Spirit and power. Nang magkrusada si San Pablo, mga milagro ang ginawa ng Lord. Ang bulag nakakita, ang lumpo lumakad, ang ketong gumaling. Kaya yung mga tao naniwala sa gospel. Kinumpirmahan ng Lord. Ganun din ngayon ang Lord. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Sabi ni Paul, because the kingdom of God is not in word only, sabi niya, but in power, sabi ni Pablo. Sapagat ang kaharian ng langit hindi sa salita lang, kundi sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng signs and wonders and miracles, makikita mo ang Diyos patutunayan niya ang ebanghelyo na totoo sa pamamagitan ng mga himala. Nasa Marcos 16 yan, last verse. At nangaral ang mga apostol, at ang Diyos, ang Panginoon ay kasama nilang nangangaral, at pinatotohanan niya ang mga salita na kanilang inaaral sa pamamagitan ng mga milagro, signs, and wonders, and miracles following, sabi ng Biblia. Nilaki pa ng Lord ng milagro. Ganon din ngayon, hindi siya nagbabago. Pag inutusan ka ng Lord na mag-crusade, ang kapangyarihan ng Lord, susunod po yan. Magmamanifest talaga ang power ng Lord. Hindi pwedeng magkahiwalay ang gospel at ang power. Hindi pwede. Talagang may gagaling. May manifestation ng healing, ng miracle. Yun po ang nakasulat, prophecy ng Lord yan. Kaya nga sabi ng Lord and these signs shall follow them that believe. In my name, you can cast out demons. Mapapalayas mo yung mga demonyo, mga demon-possessed. Mga sinira ng demonyong mga katawan, gagaling po yan. Sabi ng Lord. Ganun ang Panginoon, ang tunay na krusada ng Lord. Hindi lang salita, mga kapatid, kundi sa kapangyarihan. Kaya nga umaasa ako mga kapatid sa Pebrero, matutuloy ang crusade at may upload namin yung mga milagrong gagawin ng Lord. Ako sabi ka kung ma-share yan sa mga kapatid natin. Gusto ko po na talagang lahat tayo magkrusada. Gusto ko nga lahat ng mga pastor magkrusada para maraming maligtas. Yun po ang kalooban ng Lord. Sapagkat ang sabi niya, hindi kayong tumawag sa akin, sabi ni Jesus. You have not chosen me. Hindi kayong pumili sa akin, sabi ni Jesus. But I have chosen you and ordained you that you should go into all the world, sabi niya, and preach the gospel. Amen? That you should go and bring forth fruits, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father, from the Father, sabi niya, He may give it you. Sabi niya, ibibigay ng Ama sa inyo lahat ng kailangan nyo kapag kayo humayo at nagbunga. Maliwanag yun, specifically, mga kaluluwa yan. Kaluluwa, mga kaluluwang nailalapit natin sa Panginoon. Kapag daw ang Kristiyano namumunga ka na, nakakapagdala ka ng kaluluwa sa Lord, kahit mag-invite lang kayo ng kaluluwa papunta sa krusada o mag-church, mga kapatid, naging bunga mo yan, lalo kang pagpapalain, sabi ng Lord. Habang namumunga tayo, lalong ibinubuhos ng Lord ang lahat ng biyaya sa atin, yung grasya ng Lord. Lalo na yung hinihingi natin, in Jesus' name, ipagkakaloob ng Ama sa inyo, sabi ng Lord. Kaya mga kapatid, ang gift of healing, ang miracle, hindi pa lumilipas. Hanggang ngayon po, available pa po yan. At ibinibigay ng Lord yan, sabi ng Bible, sa mga sumusunod sa Kanya at naniniwala. Praise the Lord. Kaya ito pong sinabi ng Lord, pati ng mga yung, meron pang sinabi ng Lord, yung speaking in tongues. Diba? Kasi yung iba ayaw lang maniwala sa speaking in tongues. Wala naman pong problema ang nasa Bible salita ni Jesus yan. Nakita natin ang ginawa ng Lord sa panahon ng New Testament Church.
binuhos ng Lord ang kaloob. Sabi ng iba, ngayon daw hindi na panahon yun. Doon sila nagkamali. Ang Panginoon hindi nagbabago. Ang church doon at ngayon, halos pareho pa rin. May Holy Ghost, may Holy Spirit. Pag nandyan ang Holy Spirit, nandyan ang kaloob. Kaya yung speaking in tongues, hindi pa lumilipas. Pakinggan nyo. Ito po ang sinabi ng Korinto. Ito pong Korinto, para lang ma-encourage natin yung ibang kapatid na maniwala rito. Kasi merong isang pastor ng Baptist, naging kaibigan ko, nakasama ko sa fellowship, nagkapagsubok, na tulungan natin sa fellowship, na-share ko sa kanya to. Lagi kong sinishare itong mga kaloob ng Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, ngayon naniniwala na siya sa kaloob ng Holy Spirit. Sa healing, sa miracle, naniniwala na po siya ngayon. Nung araw hindi. Pero sinishare ko sa kanya ito. Sabi ng Panginoon, dito sa, tingnan niyo ito sinabi niya rito, unang Korinto 14, 39 hanggang 40. Verse 39 to 40. Wherefore, brethren, sabi ni Apostol Pablo, covet to prophesy. Nasa inyo na kayo'y makapagpropesiya, sabi niya. And forbid not to speak with tongues. Ang linaw, at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng ibang wika. Speak in tongues. Maliwanag po ito mga kapatid. Let all things be done decently and in order. Gawin lang nating maayos, sabi ni Paul. Pag may nagsalita ng iba't ibang wika sa church, pang mga 2 to 3, okay na yan, sabi ni Paul. At kailangan may mag-i-interpret. Yun naman po nangyayari yun, yung interpretation. Nakikita ko yan. May interpretation naman po. Pero maliwanag ang sabi ni Paul sa church. Sabi niya, huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Dahil ito po'y kaloob ng Holy Spirit. Kapag pinagbawal mo yan at sinabi mong yan ay sa demonyo, blasphemy yan against the Holy Spirit. Delikado ang kaluluwa mo sa judgment. Kasi anumang kalapastanganan, patatawarin ng Lord. Pero ang kalapastanganan sa Holy Spirit, walang kapatawaran. Pag sinabi niyang ang speaking tongues sa demonyo, nasa Bible yon, Holy Spirit yan, mga kapatid, delikado siya. Mga kapatid, ang speaking in tongues pwedeng gayahin ni Satanas. Totoo yan, nakita ko na rin yan. Pwedeng gayahin ng kaaway, pwede ring human prophecy lang o human tongues lang. Gawa-gawa ng tao para mandaya. Pero mga kapatid, may nakita akong tongues na mini-memorya lang nila. At may nakita akong tongues na original. Talagang sa Holy Spirit talaga. Genuine, no? Genuine. Tunay na tunay. Kaya nga sabi ng Bible, yun nga po, gawin ng lahat ng bagay na maayos at decente. Sabi niya. Yun po ang sinabi niya dito. Kaya itong mga kaloob ng Holy Spirit, totoo ito mga kapatid. Kaya nga, yun, pag pinaniwala mo itong mga kaloob na ito, ay naku, makakapag-crusade po kayo. Kikita nyo. Ang Lord kikilos talaga. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya yun po ang mga ibang konting aral po sa mga kaloob ng Holy Spirit. Hindi pa lumilipas. Speaking in tongues, okay yan, mga kapatid. Huwag nating hahatulan yan, mga kapatid, no? Kaya lang, kailangan po may interpreter, no? Merong interpretation yon. Binibigay din ng Holy Spirit ang interpretation. Minsan sa nagsasalita ng ibang wika, sa kanya niya ibibigay yung interpretation. Minsan naman pwedeng ibigay ng Lord sa isang kapatid. Yun ang mystery ng talagang mga manifestation ng Holy Spirit. Nakakamangha talaga yun. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Holy Spirit sa ating sister. Naintindihan niya. Papaliwanag niya yun. Kaya ang church may edify. Lalakas. Kaya yun po, no? Kaya mga kapatid, lahat ng mga viewer, no? Yung mga kapatid nating mga baguhan, mga kapatid, sa pakikinig nyo sa salita ng Lord, pinagagaling kayo ng Panginoon. May power po ang mga salitang ito para magpagaling sa atin. Kaya paniwalaan nyo po ang milagro ng Lord, hindi pa po lumilipas yan. Sabi ng Lord, heaven and earth shall pass away, but my words, sabi niya, shall never pass away. Kaya hanggat narito ang lupa, hanggat narito ang church, hindi kukupas ang milagro ng Lord. Kasi ang milagro, talagang araw-araw,
nagmimilagro ang Diyos sa buhay natin. Paggising pa lang natin sa umaga, nagising kang buhay ka, malakas ka, na minulat mo yung mata mo, buhay ka, milagro na ng Lord yan. Blessing na ng Lord yan. Pasalamatan na po natin siya. Kaya mga kapatid, yun lang po, itong siguro kahit papano, meron tayong konting natalakay sa healing, sa miracle. Excited nga po ako. Malapit na ang Pebrero. Inaayos na po namin yung mga gagamitin namin mga cameraman namin para, sabi ko, kailangan natin ng mga video clips na pwede nating ipakita sa YouTube tsaka sa Facebook natin na live streaming para makita ng lahat ng kapatid na totoo pala ang miracle. Yun lang po siguro. God bless you po at magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede na po, sister. Mag-pray muna tayo. Lord, salamat po sa mga salita mo na minsan hinayag mo po sa amin sa gabing ito. Dinadalain ko lahat ng aming mga kapatid na mga bata pa na Lord, na nakikinig sa iyong mga salita. Itanim mo ito at itatak sa kanilang mga puso, Lord, upang ito po ay, Lord, maunawaan nilang lahat at mag-manifest din sa kanila ang Holy Spirit. Ipagkaloob mo rin, Ama, sa kanila ang banal na Espiritu Santo, Lord, at ipakita mo, ipahayag mo sa kanila ang mga kaloob ng Holy Spirit, Lord Jesus. Bigyan mo sila ng mga pangitain, bigyan sila ng mga actual vision. Makikita nila, Lord, na buhay ka sa buhay nila. Lord, magpakita ka, mangusap ka sa kanila sa mga panaginip. Ipakita mo sa kanila ang mga mensaheng ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Ang healing, ang miracle, hindi pa lumilipas. Kaya, Ama, dalahin ko po sa nalalapit mong krusada, Lord, sa Nueva Ecija, sa Pebrero, Lord, i-manifest mong muli ang iyong greater miracles. Ang manifestation ng kapangyarihan ng Holy Spirit, ang miracles, ang healing, signs and wonders, magpadala ka, Panginoon, sa mga krusada mo, Lord, upang ito po ay maging kalakasan ng buong iglesia mo at maging kaligtasan ng mga baguhang nakikinig sa iyong mga salita. At maging kalakasan ng mga kapatid namin na sumusubaybay sa aming live streaming, Lord, sila rin po ay mapagpala sa iyong mga himalang gagawin. Maraming Kristiyano, Lord, ang hindi pa nakakita ng milagro. Kaya, Lord, gamitin mong muli ang iglesia mo upang i-manifest ang iyong dakilang kapangyarihan. Ang sinabi mo sa John chapter 14 verse 12, katotohanan ang sinasabi ko, ang sino mang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya, at higit pa sa mga ginawa ko, ay gagawin din niya, sapagat ako'y uuwi na sa Ama. Kaya masalamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming mga dalangin, pagpalain mo mga kamanggagawa ko, mga pastors, mga ministers, Lord, na mga lingkod mo na nakikinig ngayon, Lord, dalahin ko po, na nawa, Panginoon, na sila rin po, naunawaan nila ang mga kaloob na ito, lalong-lalo na yung hindi naniniwala sa miracle sa healing, dalahin ko ipaunawa mo sa kanila na ito'y hindi pa lumipas at hindi pa lumipas, Panginoon, at available pa rin hanggang ngayon. Kaya, Lord, salamat po sa tagumpay pagpala Mr. Feli, ang may bahay, kayo po ang magpala sa kanyang buong pamilya, mga anak. Lord, buong ang kanya, iligtas mo, pagpalain mo, pati na si Brother Aaron sa ibang bansa, idinadalain ko, Lord. Patuloy mo rin siyang aliwin doon, palakasin, pagpalain, i-promote. Ganun din ang lahat ng aking mga kapatid sa iyong iglesia. Lord, ang great promotion mo ipagkaloob sa kanilang lahat, sa kanilang mga hanap buhay, negosyo, pinagkakakitaan. I-bless niyo po lahat ng aming mga kapatid sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ganun din po sa iba't ibang bansa. Kayo rin po ang magpala sa kanilang lahat, umaliw, mag-ingat, at Lord, pagkaloob mo ang desire ng kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming kahabagang lahat, Lord. At patuloy mo kaming pagpalaing lahat sa material, sa financial, sa physical, higit sa lahat sa spiritual. In Jesus' name, we pray. Amen. God bless you po. Magandang gabi po, mga minamahal po na yung mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay.